Iyak nang iyak si Hazel na makaalis na si Johan. Alam niyang mahirapan siya makalimutan to. Baka nga hindi na niya yun magawa, ngunit nangangako siyang simula ngayon ay sisikapin niyang burahin na ito sa puso niya. Gusto na niyang tapusin ang kahibangan niyang ito sa lalaking yon. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay simulan ng tungkol sa kaso ng papa niya. Bahala na kung paano niya makakayang lahat nang wala ang tulong ni Johan. Ngunit palagi naman niya ay malakas ang kaso niya laban sa kanyang madrasta. Kailangan na rin niyang maghanap bukas ng matutuluyan, kahit bed spacer lang. Napahinga siya ng malalim nang maisip na dapat na rin siyang magsimulang maghanap ng trabaho. Maiksi lang ang PC niya kaya ngayon pa lang ay kailangan na niyang maging maingat sa paggastos ng pera. Nahiga na siya at pinikit ang mga mata. Bukas na lamang niya iisipin ang iba pa niyang mga problema. Pagod ng utak at mga mata niya. Walang mangyayari kung iiyak siya ng iiyak. Samantala, nagbukas ng beer si Johan at malungkot na uminom sa gilid ng pool. Maraming mga masasayang alaala kasama ni Hazel ang nanunumbalik sa kanya habang umiinom. Gusto niyang magwala sa sobrang galit. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil isang bagay nang malinaw sa kanya ngayon. Pero natatakot siya sa damdaming ito. Alam naman kasi niyang lahat na minamahal niya nawawala para siyang may kakambal na kamalasan sa buhay. Ayaw niya madami lang si Hazel sa kanya. Siguro nakatakda na siyang mag-isa habang buhay. I'm sorry Samantha kung hindi ko napangatawanan ang pangakong binitawan ko sa'yo na wala na akong ibang babaeng mamahalin ko hindi ikaw lang. I'm sorry kung naging marupok ako. Umiyak na sabi niya. Don't worry, tinatapos ko ng kahibangan kong ito. It's no use ni pagpatuloy pa ang isang bagay na wala rin namang pupuntahan. Baka mapahama ko lang si Hazel. I know you want me to be happy and fall in love again. Sinuklan niya isang kamay sa kanyang buhok. Hindi madaling mahalin ang isang kagaya ko. Mapaklangiting pinakawalan niya. Tingnan mo kung ano nangyari sa'yo nang dahil sa akin nasira ang buhay mo. Napapahagulhol siya habang naiisip ang mga nangyari. Kung hindi dahil sa akin, buhay ka pa sana ngayon. Piniga niyang hawak na lata ng beer. Waring doon niya gustong ilabas ang lahat ng galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Hirap na hirap ang kalooban niya. Pakaramdam niya ay ang lungkot-lungkot ng kapaligiran ng mga sandaling yon. Nakikinsimpat siya marahil sa dinaramdam niya. Nagulat si Hazel na makipagkita sa kanyang abogado ni Johan na si Attorney Mendez at ibigay sa kanyang titulo ng bahay at lupa na nakapangalan sa kanya. Eto ang property na mama't papa? Hindi makapaniwalang sabi niya sa kakunot noong napatingin sa matanda. Maya-maya ay binalik niya ang documents dito. Pakibalik na lang po niyan sa boss niyo. Sabihin niyo, babawiin ko na lang sa kanya kapag may pambayad na ako. Iha, huwag ka na makipagpatintero pa kay Johan, okay? Ginawa niyang paraan para mabalik sa iyong bahay ng mga magulang mo. Hindi ba dapat nagpapasalamat ka na lang sa kanya kaysa pairalin mong pride mo? Anang matanda sa kanya. Palagay mo kung ibabalik mo ito sa kanya, kailan mo pa ito mababawi? Para siyang napahiya sa tinura nito. Tanggapin mo na lang ang tulong niya. Gusto mong maipakulong ang mga taong pumatay sa ama mo, right? Hindi mo yun magagawang mag-isa. Kailangan mo ng tulong ni Johan, iha. Tahasang sabi ng matanda sa kanya. Total naman ay malaki din ang naitulong mo sa kanya. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat. Hindi siya umimik ngunit naisip niyang may katuwiran ng matanda. Hindi naman talaga niya kakayaning gumalaw ng wala ang tulong ng iba. Pakisabi na lang pong babayaran ko to sa kanya kapag kaya ko na. Halos paanas lamang nasabi ni Hazel dito. Napailing ang matanda. Parang sinasabi ng mga mata nito na ibaba mo na lang ang pride mo at tanggapin ang katotohanang kailangan mo tulong ni Johan, okay? Anak, pasensya ka na talaga. Ginawa ko ng lahat at talagang wala akong mahinga ng tulong para makalabas ka dito. Sabi ni Rodolfo kay Rose-Ann ang dalawin niya to. Hindi kumibo si Rose-Ann. Siguro kailangan kong kausapin si Hazel para iyan ang wag na wag niyong gagawin. Hindi natin siya kailangan. Matigas ang tonong sabi ng babae sa kanya. Napahinga ng malalim si Rodolfo. Manang-mana rin talagang anak niya sa kanya. Masyadong napakataas ng pride. Kung minsan ay naiinis na rin siya. Heto't halos wala na silang makain. Ayaw pang magbaba ng pride at tanggapin ang pagkakamali. Anong gusto mong mangyari ngayon? Maghintay ng 8 buwan? Hanggang sa matapos ang sentensya sa'yo? Iritado ng tanong niya dito. 3 linggo na ako dito ni hindi ako naisipang dalawin ni nanay.
Nakasimangot na tanong ni Rose Ann sa kanya. Huwag mong ibahin ang usapan. Yamot na sabi niya. Ano ngayon ang gagawin mo? Okay lang sa yung 8 buwang makulong dito? Talaga bang tuluyan ka na nagpakalunod dyan sa inggit mo kay Hazel? Abay, mas lalo ka nagmumukhang talunan kung wala kang gagawin. Nag-aalalang sabi niya sa anak. Bakit parang sumusuko ka na ha, Tay? Kung katakot-takot na sermon lang ang abutin ko sa inyo, pwede ho bang huwag niyo na lang akong dalawin? Asar na sagot ni Rose Ann sa kanya. Napapagod ang utak ko sa kakaisip, dinadagdagan niyo pa? Kung hindi ka nagpakagaga, hindi naman mangyayari ito sa'yo. Ang hirap kasi sa'yo, Rose Ann. Gumagawa ka ng mga plano na hindi mo na kinikonsulta sa akin. Masakit ng ulo ko. Pwede bang umuwi na kayo? Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung magagalit o maawa sa kalagayan ng anak habang pinagmamasdan nito. Napakataas na mga pangarap niya para dito. Halos hindi na nga siya makapahinga. Mapatapos lang ito ng pag-aaral. Pagkatapos ay sisirain lang nitong lahat ng pagkakataon nang dahil lamang sa walang katuturang bagay. Siguro ngay may kasalanan din siya kaya ito nagkakaganito. Pinalaki niya itong nakikipagkompetensya kay Hazel. Akala kasi niya ay yun ang paraan para magsumikap ito at mag-excel, ngunit nagkamali siya. Nabuhay ito nang punong-puno ng inggit kay Hazel. Si Hazel lang ang makakatulong sa kanya. Naisip ni Hazel na tama si Attorney Mendez kung hindi niya tatanggapin ang tulong na binibigay sa kanya ni Johan. Paano niya may papanalong kaso ng ama at kailan pa niya mababawi ang bahay ng kanyang mga magulang? Kaya nilunok na muna niya ang kanyang pride. Ngunit gagawa siya ng paraan para unti-unting mabayaran ang lalaki sa lahat ng financial na tulong na binigay nito sa kanya. Ayaw niyang isipin itong pinagsamantalahan niyang generosity nito. Mapaklangiting pinakawalan niya. Iniisip siguro ni Johan na itong kabayaran nito sa pagbibigay niya ng katawan dito. Hindi siya prostitute, ibinigay niya ditong sarili dahil mahal niya to. Pero kung iniisip ni Johan na itong kabayaran sa lahat na nangyari sa kanila, mas lalo lamang siyang dapat na magpursigi upang maibalik dito ang lahat ng perang nagastos nito para mabawi niya ang bahay at lupa. Tatanggapin ko po Attorney Mendez pero pakisabi sa boss niyo, utang ko ito at gagawin kong lahat para mabayaran siya. Aniya sa matanda. Ikaw ang bahala. Hibit-balikat na sabi nito sa katumingin sa kanya. Uusad ng kasong sinampa natin laban sa madrasta mo. Natukoy na ng mga tauhan ni Johan kung saan siya nakatira ngayon. Ihanda mo na sarili mo. Mag-uumpisa ka pa lang sa totoong laban ng buhay. Kakayanin mo ba? Tumango siya. Gagawin niyang lahat para managot ang pumatay sa kanyang papa. Nga pala, pinapatanong ni Johan kung sasampahan mo ng kaso si Rose Ann Veloso. Tanong ng abogado sa kanya. Marami tayong kasong pwedeng maisampa sa kanya, kagaya ng paninirang puri at Attorney, gusto ko po mag-focus sa kaso ng papa ko. Giit niya sa matanda. Bahala na si Johan kung anong gusto niyang isampang kaso kay Rose Ann. Total naman, marami itong nilabag sa kumpanya. Saka siguro naman matututo na si Rose Ann sa 8 months na pagkakakulong niya. Sabi pa niya dito, may mga taong kahit anong gawin mo, hindi natututo kaya dapat sila dikdiking mabuti. Sabi nito sa kanya, huwag mong hayaang abusuhin ka ng mga kagaya nila. Ipakita mong hindi ka nila kaya. Kapag hindi ka nagpakita ng katapangan, kakayan-kayanin ka nila. Payo nito sa kanya. Tama po kayo, Attorney. Kaya nga po gusto kong maipakulong ang lahat ng may kagagawan sa papa ko. I hope hindi ka napasisinda kahit na anong mangyari. Mariing sabi nito sa kanya, tumango siya. By the way, anong plano mo? Titira ka na bang muli sa bahay niyo? Tanong nito sa kanya. Opo, excited na po ako makabalik sa bahay namin. Aniya rito, ngunit ang totoo, hindi niya alam kung masaya nga ba siyang hindi na siya sa bahay ni Johan umuwi from now on. Parang hindi na siya sanay na hindi ito makikita pagising niya sa umaga. Pero syempre pa hindi yan ipinahalata sa abogado nito. Kaya pinilit niya magmukhang masaya kahit ang totoo, parang ang lungkot-lungkot ng pakaramdam niya. May lungkot sa mga mata ni Johan ang pagising niya sa umaga ay makitang tahimik. Ang kabahayan, ni wala siyang naririnig na nagluluto sa kusina. Bumalik na naman sa dating katahimikan ng bahay niya. Nawala na naman yun ng kulay at sigla. Tinawagan niya si Attorney Mendez upang makibalita dito. Kahit paano ay gumaan ang pakaramdam niya nang matiyak ng okay naman si Hazel at excited nga raw ito makalipat sa bahay nito. At least ay alam niyang masaya ito't nasa mabuti itong kalagayan. Kahit na paano'y nabawasan ng guilt na nararamdaman niya. Marahil makakalimutan din niya ito. Hindi deserve ni Hazel ang isang lalaking kagaya niya.
And yet, pinagsamantalahan niya ang pagiging inosente nito. At ngayon ay hinahanap-hanap na naman niya to, parang drugs na napakahirap pakawalan. Hindi itong priority niya sa ngayon, marami pa siyang kailangang ayusin. Tinawagan niyang kanyang kanang kamay at pinaalam ditong lalakad sila ngayon. Inutusan na rin niya ang kanyang mga magagaling na IT upang i-hack ang lahat ng nakatagong bank account ng Pangulong Benjamin Veloso Jr. At ang ama nitong si dating Senator Benjamin Veloso Sr. Ngayon ang araw ng kanyang paniningil. Natagpuan niyo na bang pinagtataguan ni Raul Falcon? Tanong niya sa kanyang tauhan. Yes, boss. Nasa Bisaya siya kasama ng bago niyang chicks. Doon nagpapakasasa sa perang nakuha niya mula sa dati niyang live-in partner na si Nora. Anang nasa kabilang linya. So, nagpapakasarap lang naman palang hayop na yon. Alam niya na kung anong gagawin niya sa kanya. Hanggat maaari gusto ko siyang makitang buhay. Bilin ni Johan dito. Okay, boss. Salamat. Pagkatapos ng pakikipag-usap ay kinontak naman niya ang kanyang secretary para ihandang mga dokumentong pipirmahan niya. Sasaglit lang siya sa opisina pagkatapos ay lilipat siya patungong Mindanao kung saan naruroon ang buong pamilya ng Pangulo. Naligo na siya at nagbihis. Focus, yun ang kailangan niya ngayon para maisakatuparan ng lahat ng mga dapat niyang tapusin. Matagal na panahon na rin niyang pinaghandaan ang mga bagay na to. Kaya nga niya pinasok ang underground business upang maging makapangyarihan siya, upang makagalaw siya at magkaroon ng maraming koneksyon. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan upang malabanan niya ang lahat na makapangyarihang pumatay sa kanyang mga magulang. Humarap siya sa salamin. Seryoso ang kanyang mukha habang pinag-aaralan ng sarili sa salamin. Napakarami na niyang pinagdaanan sa buhay, lahat ng mga masasakit na nangyari sa kanyang dahilan, kaya siya naging matatag. Kaya siya naging ganito katapang ngayon. Samantala, nagulat si Nora sa balitang sumambulat sa kanya nang buksan niya ang TV. Headline si Raul Falcon sa mga balita. Natagpuan itong patay sa bugang bungo sa apartment nito habang ang kinakasama nitong babae ay walang alam sa nangyari. Basta pagising ko na lang kaninang umaga, nakita ko siya sa kusina nakahandusay sa bugang bungo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Umiyak na sabi ng maganda't batang-batang babae sa interview. Hindi alam ni Nora kung anong kanyang mararamdaman habang nanonood ng balita. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Tama ngang hinala niya, tinangay nitong perang nakuha niya sa ama ni Hazel para lang lustayin sa babae. Hindi tuloy niya alam kung matutuwa siya sa nangyari kay Raul. Hayop ka! Hayop ka! Umiiyak sa galit na sigaw ni Nora. Dinampot niyang ashtray at binato sa TV. Maya-may narinig siyang malalakas na katong mula sa labas ng pintuan. Pagbukas niya ay may 3 pulis sa labas. Akala niya ibabalita nito sa kanyang pagkamatay ni Raul. Nagulat siya ng ibang marinig mula sa mga to. Arrest warrant? Nagtatakang tanong niya. Bakit? Ano kasalanan ko? Pakikipagsabuatan sa pagpaslang sa dati niyang asawang si Mr. Pablo de Guzman. Anang matabang pulis sa kanya. Wala akong kinalaman doon, mariing tanggi niya. Akala niya nakalusot na siya doon, bakit may ganitong kaso laban sa kanya? Ngayon pang wala na si Raul, sinong tutulong sa kanya? Hindi akong pumatay sa kanya. Si Raul Falcon. Siya nagplano na lahat ng yun para makuha ang insurance ni Pablo. Hysterical na sigaw niya. Nagkatinginan ng 3 pulis. Palagay nila ay solve ng kaso dahil umamin ng salarin. Pero saasan siya ng mga ito? Sa presinto na po kayo magpaliwanag, misis. Anang matandang pulis sa kanya. May karapatan kang manahimik. Anything you can say will be used against you in a court of law. You have a right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Nabitawan ni Hazel ang hawak na baso ng ibalita ang tungkol kay Raul Falcon. Bigla niyang naisip si Johan. May kinalaman ba ito sa pagkamatay ng pulis na yon? Hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman habang pinapanood ang balita. Kalahati ng puso niya nagdiriwang dahil pakaramdam niya kahit paano nakaganti na rin siya sa ginawa nito sa papa niya. Ngunit kung siyang papipiliin, mas gusto niya itong makitang unti-unting nabubulok sa bilangguan kasama ng walang hiya niyang madrasta. Sa 1 linggo nga pala'y nakatakda silang magharap ng madrasta niya para sa isinampa niyang kaso laban dito. Magkahalo ang kaba at galit na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano nang kahihinatnan ng kaso pagaman at sinabihan na siya ni Atty. Mendez na malakas ang pinangahawakan niyang mga ebidensya. Pero hindi pa rin niya alam kung gaano kalakas ang proteksyon ng madrasta niya.
Ngunit ngayong wala na si Raul Falcon, malamang ay wala na rin itong gaanong makakapitan. Gusto sana niyang tawagan si Johan para ibalitang nangyari kay Raul Falcon, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam naman niyang humahanap lamang siya ng mga dahilan para makausap niya ang lalaki. Isang linggo nang nakakalipas at hanggang ngayon hindi pa rin siya gaano nakakatulog ng mahimbing sa kakaisip dito. Nakalipat na siya ngayon sa bahay ng mga magulang niya. Ngunit ramdam pa rin niya ang lungkot sa puso niya. Lumabas siya ng garden para lumanghap na sariwang hangin. "Hazel?" Dinig niyang sigaw ng kapitbahay niyang si Vivian. "Diyan ka na ulit nakatira?" Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango siya at lumapit dito. "Naku, halika! Doon ka dumaan sa gate. Marami tayong pagkakwentuhan." Wika nito sa kanya. Sumunod naman siya. Hinainan siya nito ng ginawa nitong puto at kutsinta. Ginawa rin siya nito ng orange juice. "Mabuti naman at nagbalik ka na dyan. Matutuwa si Angela at Melvin kapag nalaman nilang ikaw na ulit ang kapitbahay namin." Masayang sabi nito sa kanya. "Namimiss ko na nga rin po sila," aniya sa babae. "Oy, alam mo bang ilang beses nagpabalik-balik dyan yung gwapong boyfriend ni Lily?" Sabi nito sa kanya. Bahagya siya natigilan. "Bakit daw po?" "Hindi ko alam. Pagkatapos mga ilang araw lang, nag-alsa balutan na yung bumili." Kwento ng babae sa kanya. Napaisip siya, parang nahulaan na niya kung paano nabawi ang bahay at lupa niya. Tinupad ni Johan ang pinangako nito sa kanya na kahit na anong mangyari, wala siyang dapat na ipag-alala dahil mababawi niyang muli ang bahay. Hindi alam ni Johan kung bakit natagpuan niyang sarili sa labas ng bahay ni Hazel. Hating gabi na at tsak niyang natutulog na to. Habang siya, heto't hindi pa rin dalawin ng antok. Pero panatag ng kalooban niya ngayon, alam niyang wala nang dapat na alalahanin pa si Hazel. Ilang linggo na rin namang dininig ang kaso laban kay Nora at sa mga kasabwat nito sa nangyari sa ama ni Hazel. Bukod kasi kay Raul Falcon ay may ilan pa itong mga kasabwat para makuha ang insurance ng dati nitong asawa. Nabunyag din sa investigasyon na pangatlong beses na itong pangyayaring to. Nakadalawang asawa na ito bago si Raul Falcon at ganun din ang modus ng mga ito. Ang una nitong napangasawa ay na hit and run din ng isang rumaragasang taxi. Ang pangalawa naman itong asawa ay nahulog sa bangin dahil nawalan ng brake ang owner type jeep na minamaneho nito. At ang pangatlo nga ay ang ama ni Hazel na ang biktima ng mga to. Nakita niyang bumukas ang ilaw mula sa kwarto. Nagmamadali na siyang sumakay sa kanyang pick-up at mabilis na yung pinaharurot. Miss na niya si Hazel, ngunit alam niyang mainam na ang layuan niya ito para makabalik na ito sa normal nitong buhay. Hindi siya karapat-dapat na magmahal dahil magulo ang kanyang buhay. Madadamay lang ang babaeng mamahalin niyang muli, kagaya na nangyari kay Samantha. Hindi na niya makakayanan pa kapag may isang buhay na naman ang masasayang nang dahil sa kanya. Pagtutuunan na lamang niya napansin ng mga taong gumawa nito sa lahat ng mga mahal niya sa buhay. Dumili muli ang mukha niya nang maalala ang pamilya ng mga Villamor. Masyadong mahigpit ang security ng mga ito, ngunit kaunting panahon na lang, kaunting pagtitis na lang, mawawala na rin ng mga ito sa kapangyarihan. Naisagawa na nila ang ilan sa mga plano niya. Walang kamalay-malay ang mga Veloso na naisali na niya ang ilan sa mga bank account ng mga to sa Switzerland sa ibang pangalan. Mabuti na lamang at magaling ang kanyang mga tauhan na nagtatrabaho sa mga bangko sa iba't ibang panig ng mundo. Nagigising na lamang ang mga Veloso isang araw na naisali na nilang lahat ng mga ninakaw nitong mga savings account ng mga Pilipino. At dahil wala na itong perang pinapagana, madali nitong mapapali sa pwesto. Total naman ay nasa pwesto lamang ito ngayon dahil sa pandaraya. Titiyakin niyang mahirapan muna ang mga ito bago niya patayin. Deserve na mga itong mahirapan sa lahat ng kasamaan at pang-aabusong ginawa ng mga ito sa mga Pilipino. Hindi lamang ang kanyang mga magulang ang pinaghihiganti niya, kundi ang lahat ng inabus at pinatay ng mga to. Napakuyom ang kanyang mga palad, hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw na luluhod sa kanyang matandang Veloso, pati na rin ang mayabang nitong anak. Malapit na siyang maningil ng utang. Nananaginip lang ba siya? Tanong ni Hazel sa sarili dahil pagsilip niya sa bintana ay parang nakita niya si Johan na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Bumuga siya ng hangin sa kanang iling na nagtungo sa banyo. Guni-guni nga lang niya marahil to. Bakit naman pupunta dito si Johan ng 10 oras ng gabi?
Malamang ay mahimbing na itong natutulog ngayon kasama ng kung sino mang babaeng inuwi nito sa bahay. Naiisip pa lamang niya yun ay parang dinudurog ng puso niya, ngunit wala naman na siyang magagawa. Ang kailangan niyang intindihin ngayon ay ang buhay niya. Pagkatapos ng kaso, aasikasuhin naman niya ang pagbabalik niya sa pag-aaral. May natanggap siyang sulat mula sa dati niyang eskwelahan at may offer itong scholarship para sa kanya. Pagkakataon na niya yon para matapos ang kanyang pag-aaral. Nahiga siyang mulit pinilit na makatulog. Bukas ay maaga siyang muli. 6 na buwan na dinidinig ang kasong sinampa niya laban sa madrasta niya at sa mga kasabwat nito. Kinakabahan siya dahil ngayon na ang huling pagdinig. Umaasa siyang nasa panig niya ang hustisya. Matibay ang pinangahawakan nilang mga ebidensya, ngunit hindi maalis sa isip niyang hindi matakot, lalo na at alam niya kung paano ang kalakaran ng hustisya dito sa Pilipinas. Napaiyak si Hazel sa labis na kaligayahan ng marinig ang naging desisyon ng korte. Niyakap niya si Attorney Mendez. Maraming salamat po, Attorney, aniya sa matanda. Pakisabi rin po sa boss niyo, salamat. Masayang tumango ang matanda. Matutuwa siyang malaman na natapos na rin ang kasong to. Palagi kanyang kinakamusta sa akin, sabi nito sa kanya. May pait sa mga labing ngumiti siya sa kanilingon si Nora na humahagulhol at hysterical habang pinupusasan ng mga pulis, pati na rin ang mga kasabwat nito. Sayang at wala na si Raul Falicon. Gusto sana niya ay sabay-sabay na mabulok sa bilangguan ng mga to. Pero masaya na rin siyang nabigyang hustisya ng pagkamatay ng papa niya. Hindi ako nagplano ng lahat ng ito. Bakit ako dinidiin dito? Pinilit lang ako ni Raul na gawin ito. Inosente ako. Hindi ako dapat makulong. Paulit-ulit na sigaw ng madrasta niya. Napapailing na lamang siya habang pinagmamasdan ito. Wala siyang nararamdaman ni katiting na awa. Dapat lang itong pagbayaran ng krimeng ginawa nito sa papa niya at sa iba pa nitong pinatay. Kung siya nga lamang ang masusunod, gusto niyang mapasama si Lily sa kasong ito. Ngunit ang sabi sa kanya ni Attorney Mendez, walang direktang magtutukoy yung nakasabwat rin si Lily sa nangyari sa ama niya. Umiiyak si Lily nang mabalitaan na naging hatol ng korte sa mommy niya, ngunit wala naman siyang magawa. Matibay ang mga ebidensyang nagdidiin sa ina niya at sa mga kasabwat nito. Nakakarama na nga yata sila sa lahat ng mga ginawa nila. Ngayong patay ng daddy niya, wala na silang malakas na makakapitan. Hindi pa rin malinaw sa kanya kung sinong kaaway ng daddy niya. Napakagatlabi siya. Sa dinami-dami ng atraso ng ama niya sa ibang tao, mahirap isa-isahin kung sinong gumawa nun dito. Isa pa, ano bang magagawa niya kung yung sarili nga niya hindi na niya kayang ipagtanggol pa? Nangihina na siya, nakalayo na nga siya pero hindi naman niya alam kung saan siya pupunta ngayon. Hindi niya inaakalang sa isang iglap lang ay mawawalang lahat sa kanya. Parang wala sa sariling pumasok siya sa loob ng convenience store at pasimpleng kumuha ng makakain doon saka nagmamadali ng tumakbo palabas. Narinig niyang hinabol siya ng staff doon ngunit mabilis na siyang nakasakay sa jeep. Mukha na siyang taong grasa sa itsura niya na hindi niya magawang magsuklay. Kahapon pa rin itong t-shirt at shorts na suot niya. Nalilimahid na siya pero wala naman siyang pampalit na damit. Ni wala siyang pera para makapag-check-in kahit nasa mumurahing motel. Tumutulong luha niya habang kumakain ng siopaw. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan siya ng mga pasahero sa jeep. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Si Johan na lamang ang tanging pag-asa niya pero hindi naman niya alam kung paano niya ito malalapitan. Sobrang stress na siya sa mga nangyayaring ito sa kanya. Para tuloy mas mabuti pa noong nasa kulungan siya, at least ay may makakain siya at matutulugan kahit na paano. Anong balak mo ngayon sa buhay mo? Sita ni Rodolfo kay Roseanne. Naiirita siya makitang wala na itong ginawa kundi ang humilata. Parang huminto ng mangarap. Abay, anong mangyayari sa'yo kung palagi kang ganyan? Tinignan lang siya nito ng masama sa kayamot na tinalikuran siya. Gigil na gigil siya. Roseanne, magkalinawan nga tayo. Hindi kita iginapang sa pag-aaral para lang maging pabigat ka dito sa bahay. Punyeta ka? Lumingon ito sa kanya. Punyeta ka rin. Abat, mabilis na itong nasampiga. Hindi kita pinalaki para sagot-sagutin mo lang ako ng ganyan. Wala kang utang na loob. Umiiyak ito habang nakayuko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala nang kumpanyang tatanggap sa akin. Mas gusto ko pang mamatay na lang ako, sabi nito sa kanya. Sana mamatay na lang ako para hindi na ako maging pabigat sa inyo. Napakuyom ang kanyang palad. Nasasaktan rin siya habang nakikita niyang anak na nagkakaganoon. Kasalanan niya ang lahat ng ito.
Tinuruan niya itong mainggit. Akala kasi niya sa ganung paraan, magsusumikap ito't magiging matagumpay. Nagkamali pala siya. Anak, kung magpapatalo ka sa sitwasyon, parang pinatunayan mo na nga sa lahat na isa kang talunan. Pero kung haharapin mo pagkakamali mo't magsusumikap ka, andaling sabihin yan, tay. Napakalang tinig na sabi nito sa kanya. Tingnan mo nga kayo, ano bang narating niyo sa buhay? Wala naman, hindi ba? Pagkatapos ang lakas-lakas niyong pagsalitaan ako ng ganyan, nanunumbat ang tonong sabi niya sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan lalo sa galit. Tumasyat ang lalong presyon niya, ngunit may katuwiran na rin naman si Rose Ann. Ito ang pinupush niyang mabuti sa mga pangarap niyang hindi nabigyan ng katuparan. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Halos hindi na ako makapagpahinga sa pagtatrabaho para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pagkatapos, ito pang igaganti mo sa akin? Masamang loob na tanong niya dito. Gusto ko itang umasenso para sa sarili mo, hindi para sa akin. Napapagod na ako. Sobrang presyo na sa akin to. Buong buhay ko, wala na kayong ginawa kung hindi kumpara ako sa mga pinsan ko, lalo na kay Hazel. Kailan niyo ba sinabi na, Rose Ann, ang galing mo? Rose Ann, proud na proud ako sa'yo. Anitong napahaguluhon. Wala eh. Palagi kong naririnig sa inyo. Ang swerte naman ng mga magulang ni Hazel sa kanya. Mabait na, maganda pa't napakatalino. Napaka-ismid na sabi nito. Kaya ganito katinding galit ko sa kanya. Kung tutuusin, kayo nagtulak sa akin maging ganito. Anak, patawarin mo ko. Gusto ko lang naman makita nagsusumikap ka. Gusto ko magtagumpay ka. Gusto niyo ako magtagumpay? Para ano? Para sa inyo hindi ba? Anak, gusto ko nang mamatay. Pagod na pagod ako dahil kahit anong gawin ko, palagi pa rin akong palpak sa paningin niyo. Sigaw nito sa kanya. Hindi ko matatalo si Hazel. Natahimik si Rodolfo. Tawang-awa siya habang pinagmamasdan ng anak. Totoo naman kasi ang lahat ng sinabi nito. Kasalanan niya ang lahat na nangyaring ito sa kanyang anak. Siyang nagtulak dito para gumawa ito ng masama. Anong mangyayari ngayong unti-unti nang nakukuha ni Hazel ang hustisya sa pagkawala ng kanyang ama sa tulong ni Johan? Eto na bang simula para mahanap ni Hazel ang katahimikan sa buhay? At si Rose Ann, magawa pa kaya nitong magbago at makawala sa kulungan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.